back to my channel. Yung channel na minsan meron, minsan wala. But today, sinisipag ako. So, let's do this. We actually just got back from our short vacation from Philippines and a 1-week trip in Tokyo, Japan. So, I've just unpacked and ngayon, alam ko na kung bakit na-over baggage ako ng 20 kg. We went last week of August in Tokyo and it's still summer month. Pero it was mix yung weather, parang umuulan, umaaraw, but mostly umuulan. So, siguro isa na rin yun sa mga reason kung bakit, syempre pag umuulan, gusto mo papasok ka sa store, dun ka muna, magpatila ka ng ulan, and the next thing you know is that may bit-bit ka na. Anyway, let's get started kasi medyo madami siya. I mean, madaming maliliit na bagay that I wanna share kung ano ba yung nabibili sa Japan and why people are so crazy, go crazy when they go there and they really shop a lot. Kung member kayo ng mga Facebook groups, makikita nyo lahat doon nagpo-post after their Japan trip. It's really a banig of things that they bought. So, isa na ako doon. Syempre, when you're in Japan, hindi pwedeng hindi ka bibisita ng Uniqlo. Black and white basic t-shirts. Nag-upgrade lang ako ng size kasi dati medium ako doon, ngayon large na. Marami yata tayo nakain na sushi, guys. But yung bebo to, hindi ko alam ba't niya ito binili. Paglapit na daw mag-winter. So, sige. Wala tayong Uniqlo in Dubai. So, it's our time to shine. And during that time na nagpunta kami, lumabas tong Kaws and Warhol collab. So, syempre, also got this t-shirt. Here it is. Ito cute. Kinuha niya pa pala yung sweater, jogger pants. And last but not the least, talaga nagpabudol siya. This is the jacket. Actually, sa akin to. Yung may banana. And then, yan. Cute and useful naman. So, sige, pasado na rin. Isa pang socks here, but this is not from Uniqlo. It's an Onitsuka tiger sock. Meron tong t-shirt na kasama, pero wala siya dito. Medyo nag-struggle kami sa weather doon. Lagi kang pawis, so parang siguro nagamit na yung iba. Uniqlo has a sister company, which is GU, na dun lang din available sa Japan. I got 2 pants from GU. One is nasa labahan. Kasi sinuot ko na rin nga siya agad. Baggy jeans or cargo jeans. Itong slacks. Pang work. Asian size siya, so hindi mo kailangang paputulan yung ilalim kasi sakto lang siya sa height ng Asian. So, okay lang yung haba niya. I also got this black ballerinas. Sobrang lambot niya and comfy. It's giving Miu Miu ballet flats. And syempre, dumanding kami sa Zara. Okay, mamili ng Zara sa Europe kasi sobrang mura din. But I also took advantage na may tax refund. Bebus shirt. Para siyang crop, oversized shirt. Ewan ko, mukhang basahan siya for me. Charot. As a tita. I also got this. Ba't ko kinuha to? Crop top. Anong feeling ko? I got this from ABC Mart. A special. Para mabasahin yun. Alam nyo, nagtataka lang ako because I'm usually 24.5 cm. But in this one, 23.5 cm ako. So, ang hirap din talaga minsan pagka shoes yung bibilin mo. You have to really be there and try it. Sabi sa mga reviews, this is comfier than Samba. So, I can't wait to use it. ABC Mart. Sa Shibuya ko yan nabili. Have you really been to Japan if you did not buy anything from Onitsuka Tiger? Ito talaga yung binibili doon. Usually, yung Mexico 66 yung, syempre, inain mo kasi yun yung sikat. Though, sa Mexico 66, parang wala ako masyado nagustuhan. Ito yung tumawag ng attention ko. Yan! This is called GSM in color cream and green. Parang pareho pala sila nung special na gum sole, no? Bumili rin si Bea nito ng black naman, yung ano niya, stripes. Adidas pala. Yung guhit-guhit niya ganyan. As hindi marunong mag-explain. At ginamit niya na yun sa most of our Tokyo trip. 15,000 steps per day. Hindi naman sumakit yung paa niya. Expecting na ganun din sa akin. Kasi medyo sensitive din yung paa ko. Pagka sumakit yan sa paa ko, naku, ayoko na. Parang
Kahit mahal pa siya or ganda siya, buy, ganun. Ito kasi parang Japanese, ano lang siya, local shop, walking around Shibuya. So, nadaanan lang namin siya. And black cardigan. Meron lang siyang small detail na heart. By the way, meron talaga akong list ng gusto kong bilhin in Japan, which is special shoes, Onitsuka shoes, perfume. Hindi pa alam ko ano, basta gusto mo bumili ng perfume. Pero sa isip ko dapat sana locally made perfume kasi I've heard na magaganda yung scent sa Japan. I wanted to buy a pre-loved or a vintage bag. I wanted to buy a belt. And kung anik-anik sa Don Quijote. Kung to be fair, unti lang pa yun sa listahan ko. So, for the perfume, this is what we bought. Pebus perfume. Another 13. Ito yung sa akin. Decort. Ayan, kayo na bahala. But, it's EDT. Bakit ganun? Made in France. Kala ko dun to. Hindi ko sure. Kasi ang nakalagay, Decorte Kimono Yui. Nakita ko to sa Isetan Mall. Para siyang famous doon. Check ko muna kung Japanese brand ba siya talaga. Sabi ko, si Corporation Nihon Bashi Tokyo. Yan siya. Powdery na fresh. So, I'm hoping na maglast to sa akin all day. I got this Loewe belt na sinukat ko na sa Dubai para alam ko na yung size ko. Unbox ko na. Unboxing! Alam mo naman, hindi ko pa ito na-unbox. Nagamit ko na ito doon. It's called Anagram Reversible in Tan and Black. Matagal ko na itong inaay. Hindi naman ako talaga super belt person. Very rare yung okay. Ay, shit, namatay yung TV. Namatay yung background ko. Talaga ba? Nag-upgrade siya ngayon. Hindi naman ako super mabelt na tao. Very rare lang yung occasions that I would reach for a belt. But right now, parang yung mga nagugustuhan kong pieces is gusto ko siyang may partner na belt. And I only have one. One lang talaga, guys. It's a Gucci black belt na medyo makapal siya than this. I realized na nung binili ko yun, uso siya that time. Hindi ko rin inisip kung bagay ba sa akin yung ganung kakapal na belt. Pero parang nagiging, kumbaga parang, may nag-send sa akin ng ano. Teka lang, may nag-send ng pera. Char. Hey, joke lang, wala. As I was saying, hindi ko inisip kung bagay ba sa akin yung thick belt. Every time ngayon napapansin ko, pag sinuot ko yun, parang nagiging thicker ako. Thick na nga ako, nagiging thicker pa ako. I think this is the perfect size na for me. 30 or 32 mm. It's a reversible belt. Ayan yung other color niya. Sobrang simple lang niya. Loewe gold buckle. Kumbaga, di siya loud. I'm also eyeing to buy a watch, pero di rin natuloy. Wala ko sa luxury shopping mood. Wow. Ako ba to? Basta, siguro kasi nga init doon, tapos ulan ng ulan, so parang di nakakalakas. Sure. So, next, we have snacks. We got this from the airport. Tokyo Banana. Di ba very, very sick? Ganyan pala. Very, very sikat to from Japan. Last year, nung galing kami Osaka, hinahanapan ako ng nanay ko nito. Alam ko, binibili niya to lagi before kapag nagtitrip siya sa Japan. But for some reason, hindi ko ba natikman, hindi ko maalala, hindi ko alam kung ano itsura niya sa loob. Banana talaga siya sa loob. Na parang binalot siya ng sponge cake. Tama ako. But, yes, okay siya, masarap siya, pero hindi siya yung something na hanapin ko at bibilin ko pa ulit-ulit. And also from the airport, we also got the Royce Nama Chocolate na hindi ko nadala here in Dubai kasi syempre from Japan to Pinas, kinain na namin doon. Saka very, kasi yun, dapat nasa fridge talaga siya lagi, otherwise matutunaw siya. Also from the airport is this Tokyo Milk Cheese Factory. Ano na siya? 3 flavors na siya. Ayan, if you can see. Para siyang biscuit na merong cheese sa gitna. Flavors are salt and camembert, vanilla and mascarpone, honey and gorgonzola. Then, ito na. Pinakamalaking napaggastusan ko ata sa Tokyo. Kalahati na to. Yung video na pinakita ko kanina, I also did pasabay
for Don Quijote items. Kaya kalahati nun, siguro for friends, pasalubong, for yun nga, mga nagpasabay sa akin. At Pieces Privé, please follow me at Pieces Privé. Di ko nga alam kung ulitin ko pa to. Kasi if ever na bumalik tayo ng Japan, kasi ang bigat niya pala talaga. Pero we had so much fun naman buying for us and for you guys. I'll let you know kung ano yung mga nakuha ko sa Don Quijote. We spent 4 hours there. We started from 9 o'clock and then natapos kami 1 a.m. na. Literally. Parang ang pinuntahan naming Don Quijote is Mega Don Quijote in Shibuya, which is open 24 hours. It has 7 floors ata. But really guys, if you're there, parang yung mga hindi mo kailangan, biglang kailangan mo na. Hindi ko alam. Parang ka nasasaniban. Ganun. Anyway, let's start. For food, I got this Tokyo no Koibito. Bato, lengua. Lengua de chat. Parang lengua de gato siguro. Collagens. Meiji Collagen Powder. Ito yung premium. Ito yung regular ata. Ang nakalagay dito, 28. So, I'm guessing this is up to 28 spoons. 28 serving. Ganyan. May nagpasabay itong KitKat na black. Sa Japan lang daw to nabibili. So, syempre, pag may nagpasabay, tapos na-curious ako, bumibili rin ako. Nabuksan na namin yung isa nito the other day. Honestly, wala ako masyadong nalasahan na difference niya. Ito yung Thunder Chocolate. May nagpasabay din ito. So, na-recognize ko dito sa packaging niya na ito yung binibili ko everyday almost everyday sa 7-Eleven or Lawson. And favorite ko siya kasi meron siyang crunch emerald sa loob. Ayan, tingnan yung photo. So, may ice cream version nito. So, nung nagpasabay nito, sabi ko, ay, meron din pala chocolate. So, gusto ko yung ice cream eh. So, I'm guessing, gusto ko rin yung chocolate version niya. 4 yung binili ko, guys. Nagpakatakaw na naman tayo. And we also got our favorite, parang biscuit with chocolate coat. We also have this Alfort mini chocolate na lagi namin kinukuha kasi, siya, hindi siya expensive and very tasty naman. This is white chocolate, the normal milk chocolate, and this is the matcha variant. Actually, ako personally, hindi ako mahilig sa matcha. Ito talaga yung mga trip ko, guys. Yan. May almond, may crisp. Yan yung gusto kong mga tipo. Yung parang may texture yung chocolates na hindi siya full chocolate. Other variant, wala siyang crispness. A Japan exclusive, sabi. Baked creamy cheese. Binili ko na to last time na nagpunta kami ng Osaka and ang sarap nito, nakaka-guilty siya. Sobrang liliit lang niya na baked, parang baked biscuit na may cheese sa loob. Lahat ng may cheese gusto ko talaga and this is one of them. Another matcha thing. Ito naman matcha coated yung biscuit niya. Mahilig sa matcha but we still buy it. Pamigay sa friends. This is from 7-Eleven lang siya nabibili. May nagpasabay din nito. It's called Gummy Chocolate Shine Muscat Grape. Try natin. Coated nga siya talaga ng chocolate. Gummy. This is just a testament na iba-iba talaga tayo ng taste and it's okay, guys. Sa ngayon, iinom muna ako ng tubig. So, another one from Don Quijote is this Shupato compact bag. Look at that. Yan na siya kaliit. And I'm really eyeing for this kasi nakita ko to sa TikTok. Yan, nabubuksan siyang ganyan. Easily gonna be a big bag. Ganyan. Kasi diba ngayon, parang may bayad na every paper bag kapag bumili ka sa store. Okay to kapag you're planning to do your shopping, to do your grocery. Tapos ito, nahihila siyang ganyan and it will be, yan na. Shoulder bag na siya. Okay, so usually ginagawa ko, tinatanggal ko yan sa mga paper bags. Tapos sinushoot ko yan dito sa mga big tote ko or big bag. You can easily carry it, lalo na pag mag-isa ka lang. Yun nga, di ba? Ganyan na siya. Pag nalabas mo na lahat ng binabili mo, hihilahin mo lang siyang ganyan. Po-fold mo ganyan. Tapos, iro-roll mo siyang ganun. Teka, ro-roll ko lang dito na maayos. Diba? Ni-roll mo na. Tapos,
Tapos may button siya. This is it. I think we're down to the last part of this magulong haul. Ito na yung the rest of the Don Quijote items. Skincare and kung anik-anik. Kung ano na lang makuha ko dito. Yan siya. Ito siya. Ito yung una. It's a lunch bag. Lunch tote. And I bought this for myself. Kasama siya sa Don Quijote haul ko. Thank you so much for everyone na nakisabay sa akin na bumili nitong Tear Mask Fit Cushion. Pumunta ako sa Japan, wala akong dalang face powder, foundation, wala akong dalang serum, moisturizer, ganyan. Kasi talagang pinlano ko na first day, bibili na lang ako doon. Sobrang affordable ng items na yun sa Don Quijote. Surprisingly, sa tabi ng hotel namin, guys, we stayed at Sotetsu Grand Fresa, Takada, Nobaba. Alam kong may malapit na Don Quijote kasi syempre nabasa ko sa mga reviews. Kasi yun naman hinahanap ko, may malapit na 7-Eleven, may Don Quijote sa area kasi gusto ko sana magpabalik-balik, which happened naman. Exactly katabi talaga siya ng hotel namin. First night pa lang, bumili na ako. Bumili na ako ng moisturizer, serum, face mask ata yun. And kasama to sa listahan ko. Ito yung parang matte version niya. Yan. Ganyan siya sa loob. And yan, ganyan siya. This is a cute pouch na hindi to sa Don Quijote. Ba't nasama to dito? Sa airport ko to nabili. Gusto ko lang siya as lalagyanan ng keys or ng coins. This is just one of the many abubots that you will find. And, I don't know, you'll just grab. Kasi nga, ang mura niya. Pero pag na-total mo na, parang mapapamura. This is also another buy from the airport. It's the SK2 Pitera pack. Meron din nagpasabay nito. Pinahanap niya sa akin at sabi niya kasi sa Japan lang nabibili ito. This SK2 Pitera is a facial treatment essence. Pero yung kasama sa pack na to is may mask, may gentle cleanser, may skin powder advanced cream. I also got this Shuemura eyelash curler. Very sikat naman yan na maganda talaga to ever since. Heroin mascara. Wala naman akong eyelashes masyado. Pero ayoko na rin, most of the time nagpapa-eyelash extension ako. Pero ayoko na rin masyado magpa-eyelash extension ko. Wala naman talagang occasion kasi nga nalalagas na yung eyelash ko. Pag walang occasion, nagka-castor oil ako for my eyelashes. Parang umo-effect naman kahit papano. So, sa mga araw na hindi ako mag-eyelash extension, gusto ko ulit mag-mascara. Kaya bumili ako ng curler and mascara. So, syempre, ito yung very, very sikat na mascara from Heroin. From Kiss Me. Di pala to Heroin. Ito ba yung sikat? Parang, kasi nakalagay dito, Cosmet 2021. Tama, ito yun. Okay, wag tayo maguluhan. Ito yung Heroin mascara and dahil mahirap nga rin daw ito magbura, meron siyang Heroin mascara remover. Partner yan. Yan. Perfect. First time ko gagamit ng liquid eyebrow Kinemberlu. Hindi ko alam kung paano to gamitin. Tapos sabi pa, it's one day tattoo. Andito na to. Wala na tayong magagawa. And ito rin, binili ko to last time in Don Quijote, which I love kasi nawawala na yung ganito ko. It's a moist nail oil. So, ako kasi pag, after 2 weeks ng pagpapamanicure, ayan, ganyan. Alam mo yun, yung mga skin dito na tumutubo, after kutkutin yung cuticle mo, para hindi mo hilahin, lagyan mo nito, itong nail oil na to. Tear Milk Skin. Ang sabi dito ay after cleansing, gently apply an appropriate amount on the face in the direction of skin texture. Hindi ko na naman matandaan na naman itong kinuha ko, pero nagpabili kasi yung friend ko nito. Motomagi Hair Stick. Yan. For sure, nakita nyo na to sa mga maraming TikTok influencers. Favorite yan ng mga, alam niyo may mga patutsa. Ay, may puti na akong buhok.
Yung may mga patutsang yung buhok kasi ito siya. Ito yung meron kami bukas na. Ganyan siya, diba? Tapos gaganyan yun sa mga tumatay yung buhok. Ayan o. O, hindi bumaba. Ganon siya. Very sikat yan. So, alam nyo na. 2 piraso lang talaga yung binili. Medyo kasi, medyo bulky rin kasi siya sa sa lagi. This is like a cooling eye patch. Nakalagay dito sa mga drawing. According to my understanding, nilalagay siya kapag pagod ka na mag-phone, mag-work, mag-laptop. Diba? Tama o mali? Comment down below. Yan. Looking at the photo, diba? Ganyan. Ang sabi dito ay walang English. This one naman is a Biore Cooling Body Mist. Perfecto! Para sa aming mga nakatira sa Dubai, sa disyerto. Yung pag lumabas ka, biglang sinalubong ka ng init. Diba? Pag nainitan ka, spray mo sa self mo. And honey, deep moist shampoo and deep moist treatment. So, I'm guessing it's a shampoo and conditioner. Ayan. Ang cute ng lalagyanan niya, diba? Ito yung original flavor. Original flavor. Girl, pinilit ko talaga maidala to. Ang laki nito. I'm not kidding. Sige, lagpas talaga siya ng kamay. And ito yung melty variant niya. Ito naman nasa pink, naman siya. Pink pouch. Pero same yung concept. Yung isa shampoo, yung isa hair treatment. Sana ikaganda ng buhok ko to. Kasi alam nyo talaga, dito sa Dubai, mabilis nagdadry yung hair namin. Baka sa tubig, or baka sa init. Uy, ano ba? Ako lang to. Uy, hindi, since kakabalik ko from Asia, maganda yung buhok ko these days, bagsak siya. Bumili ako ng bagong hairbrush. Wala lang. Cute kasi. Ang hinahanap kong hairbrush, yung pinipindot ka, tapos bumababa tong bristles niya, para makiklin yung mga buhok na naiwan. Pero, siguro hindi ako naghanap masyado. Hindi ko siya nakita. Hindi ko alam kung sa Don Quijote ba yung nabibili or baka sa Cosme. So, hindi ko siya nakita. So, dito ako nauwi. Pero sana next time makita ko siya. Gusto ko kasi yung malinis ko yung brush kasi diba naiiwan yung hairs mo dun after. Ang hirap niya minsan kunin lalo na kapag mamadali ka, ganyan. Dami sinabi na naman. Kaya pa ba? Goat's Milk Soap. It's goat's milk. Bakit gano'n? Tara, ang daming is. Goat's milk and shea butter. Ayan. Soap siya. Nakita ko lang din to sa TikTok and I wanted to try. Wow, ang bigat. Ito yung mga nagpadagdag sa extra luggage ko. Medicated Dio-Conk Dio Stick. Nabulol-bulol na. Ayan. Ito siya. Nasa kasi siya. Part siya ng mga best-selling items. So, curious ako kung okay ba siya. Kaya bumili lang ako na isa para try. Ang bango! Tapos stick siya ganyan. Tapos, amoy siyang stork. Alam niyo yun? Minty yung scent niya. So, I'm guessing malamig to kapag in-apply mo. So, ito rin isa sa mga must-buy items. Kapag ka talaga nag-search kayo, must-buy Don Quijote items, must-buy in Japan. Lalabas to. Kiana Rice Mask, Kiana Rice Pack. Sabi sa drawing, i-clear niya yung mga pores mo, yung mga ilalim ng pores. Sabi. Nagsisi rin ako bakit isa lang yung binili ko nito. It's 10 pieces lang inside. Parang ngayon pa naman gusto ko nga mag-mask kasi talagang parang brutal nung skin ko after this trip. Parang it's not giving bakasyon. It's not giving talaga. It's not giving naman na talaga ever since. But anyway, ito yung mask niya. Yan. Alam mo, mostly talaga yung mga binibili ko. Nagre-rely lang ako sa drawing. Tapos bahala na. Hada Labo Premium. This is the hydrating lotion. This is the hydrating milk. Ito yung serum. Ito yung moisturizer. And ito yung binili ko nung first day sa Japan. Na yung nabuksan ko, iniwan ko na sa Pinas kasi nga over baggage ako. But, maganda siya. I like it. It's very light on the skin. At least for me, yun nga. Di ba pag skincare naman, hindi naman lahat na nag-work sa iba, mag-work sa'yo. So,
at least, this one, I think, it's okay for me. Ngayon, nakakita ko nito ng iba naman yung brand niya. Ito, as per drawing, tinatawag ko lang siyang C brand. Pero, nakalagay dito, it's Melano CC, yung drawing niya. And this also has several, wala, hindi ako bumili ng partner. Ba't di ko binili yung partner? O nabigay ko sa iba. This one is brightening lotion. Para siyang essence. Kailangan ko pa siyang i-Google Translate, pero I believe this is sunscreen. Kasi sabi rin dito sa drawing. Hindi. Ba't yan? Brightening UV essence. Di ba ito sunscreen? I don't even know kung bakit meron din ito, pero meron din ito. Kung magkaiba ba sila. Pero kasi dito, dalawa lang yung red na circle. Dito, may red, may blue, may green. Ang hirap. Dapat lagi kayo may Google Translate doon. Pero yun nga, dahil hindi naman siya ganun ka-pricey. Parang gusto mo lang din talaga i-try siya lahat. Few more items, must buys. It's the Senka Perfect Whip. Pareho siyang facial wash, pero ito, sabi, ay may collagen. Meron pa nitong white, and yung white is mask. Hindi na ako kumuha ng white. Ayun na nga, guys, talagang nalunod na ako dun sa mga items sa Don Quijote. Kasi talagang pag inisa-isa mo talaga siya, parang, ganda nito, wait, shit, ganda na ingredients nito, parang kailangan ko to, kailangan ko yan. They have UV in everything. Like, they're really big on UV, SPF 50, SPF 50+, PA+++, lahat na nang pwedeng i-add. Ayun, di ba? I don't know what is this exactly for, pero sabi, UV essence. Pero sabi, tone up UV essence, skin aqua. Yung isa naman ay watery essence, aqua rich. Yan yung mga choices nyo na parang pare-pareho lang naman. At ayaw mong may mamiss. You're just gonna get one of each hanggang nakaisang buong maleta ka na pala. But all in all, sobrang saya mag-shopping talaga doon dahil nga ang mura, tapos parang cute ng mga items. Actually, parang di pa nga ako babad na babad nun kasi yun nga, kasi may mga nagpasabay din ako and all that stuff. And may mga nakalista na ako. Once makuha ko na yung mga nalista ko, parang parang medyo okay na ako. Controlled pa pala yun. Anyway, that's all for my Japan haul na medyo magulo. Sana may napulot kayo na pagkakagastusan from here. But, ayun, hoping na makabalik kami ng Japan ulit in the future. It's always, it's always fun to be there, lalo na when it comes to food. Kasi everywhere you go, talagang hindi mapapahiya ang Japan sa'yo. And kuhang-kuha rin nila yung, yung taste ng Pinoy na kung gusto mo sushi, fresh, kung gusto mo matamis, yung mga Hokkaido ice cream, yung mga gelato nila, on point, yung mga kahit ice cream sa 7-Eleven, all that stuff. And dahil mga pinamilig sa anik-anik, Don Quijote talaga is the key. It's like SM, they got it all for you, but more. So, alam mo yan. Anyway, let's end it here. Thank you so much for watching, and I'm very excited na talaga to use this finally. That's all for now. Bye! Magdidikpit na ako ng mga kinalat ko. Ito nga pala yung reality pag nag-haul. Saka yung reality na may sampayan ako sa harapan, tapos may sampayan ako sa gilid.